That is the message for today. Okay, so let's read from Matthew 12, chapter 37. It says here, "For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned." In Tagalog, in Bagong Tipan, sapagkat sa pamamagitan ng mga salita ikaw ay bibigyang katwiran, at sa pamamagitan ng mga salita ikaw ay mahahatulan. Hallelujah. Amen. Amen. Brothers and sisters, kaya sa pamamagitan ng ating mga bibig, ang mga lumalabas sa ating mga bibig ay napaka-importante. So, kailangan huwag tayong basta-basta lang magbibitaw ng salita ng walang katotohanan. Dapat ito ay may wisdom na galing kay God. Huwag tayong magbibitaw ng salita na kung alam naman natin makakasakit tayo sa ating kapwa. Kailangan pag-isipan muna natin ng mabuti bago tayo magsalita o may sasabihin tayo doon sa isang tao na yon. Kung tayo man ay nagdaranas ng hindi maganda sa buhay natin, tayo ay nasa depression, anxiety, walang ibang makakatulong sa atin ay ating Panginoon lamang. And pray, give it all your burdens to God, dahil walang imposible sa ating Panginoon. Kabila ng nakadaranas tayo ng mga kahirapan, kapigatian sa buhay, ay tanging ang Panginoon lamang makakapagpabigay sa atin ng kapayapaan sa puso at isipan natin sa kabila ng may mga pinagdadaanan tayo. Sa kabila ng hindi maganda ang sitwasyon natin, huwag tayong magsasalita at huwag tayong mag-iisip ng mga negative. Kapag inumpisahan natin sa pagbangon pa lang na umaga ay may sinabi na tayo ng mga negative, halimbawa ng ano ba naman itong buhay na to, puro na lang paghihirap, kailan ba matatapos, na lang ayoko na, ako'y hirap na. Kaya kapag nagsasalita tayo ng mga ganon, ay lalo tayong mahihirap araw-araw ng pagsasabi natin ng mga negative. Pag tayo nagsalita ng ganon, kailangan i-rebuke natin pala. I decree in Jesus. Ang kaaway si Satanas kapag ni-rebuke mo siya araw-araw. Kailangan dapat sa araw-araw ay palaging positive pa din at palaging magaganda pa rin ang lalabas sa ating mga bibig. Kapag kagising natin sa umaga, mag-thank you tayo kay God sa muling pagbangon, sa oxygen, sa hininga, kalakasan tayo na nagmumula sa ating Panginoon, at kailangan sabihin pa rin natin na thank you Lord, I'm so blessed. Thank you Lord because I'm so blessed to be a blessing. Okay? Thank you Lord dahil there is a lots of open doors. Thank you Lord because there is a lots of opportunities coming on my way. Diba? Kapag sinabi natin yon, brothers and sisters, ay mangyayari yun. So, mas magandang sabihin natin ang mga positive kaysa sa mga negative. Kapag sinabi natin na negative, negative din ang darating sa sinasabi dito sa scriptures na to. Kung ano ang mga lumalabas sa ating mga bibig ay siya ring mangyayari talaga at makokondemn tayo sa bawat sinasabi natin. Brothers and sisters, kaya sanayin natin mga kapatid na sa bawat kapighatian, okay, kahirapan man, palagi pa rin tayong positive thinking at palagi din tayong humingi ng gabay at wisdom sa araw-araw. Kausapin natin ang ating Panginoon, katanungin, Lord, this is a new day, okay, what do you want me to do for your glory? Kasi nga, di ba, kailangan natin unahin ang kingdom ng Lord para ang lahat ng mga pinapanalangin natin ay isusunod na lang ng ating Panginoon. Huwag na huwag nating imamak ang ating Panginoong Hesus. Huwag na huwag natin siyang sisihin sa kabila ng mga hindi magagandang mga nangyayari sa paligid natin. Dahil may mga rason din ang ating Panginoon sa kabila ng mga nangyayaring ito. Tsaka lahat ng mga nangyayari sa paligid natin, nakasulat yan dito sa banal na Biblia. Ang tanging magagawa natin ay manalangin tayo ng manalangin sa ating Panginoong Hesus na mga nangyayari sa paligid natin. Okay, brothers and sisters? And isingit ko na kasi meron ako mga post na sinasabi ko na may nakikita akong mga flood. So, yun ay talagang mangyayari sa in the future, okay? Kaya kailangan na lang natin is manalangin tayo na i-reduce ng ating Panginoon ang mga mangyayaring mga flood, mga storm, pagbaha na yan, dahil ang tanging magagawa natin sa panahon ng mga war na nangyari sa paligid natin ay panalangin. Kahabagan tayong lahat ng ating Panginoon at ang protection niya ay palaging nasa ating pamilya. At nakita ko rin sa through my vision na ang ating Panginoon na nga ay nagpapahiwatig na paparating na nga ang ating Panginoon. Sabi ko nga sa post ko, I saw God on the top of the cloud. Siya
Okay? Nasa himpapawid siya. Nakikita tayong lahat at maraming mga tao na nagpupuri sa kanya, mga nakataas ang mga kamay. It's a sign na talagang nagpapahiwatig ang ating Panginoon na malapit nang dumating at makikita na natin ang ating Panginoong Jesus. Yung mga hindi pa nagsisisi at hindi pa nagre-repent hanggang ngayon ay repent now and turn to God, okay? Not tomorrow but now. Kaya mas piliin pa rin natin na gumawa ng mabuti kaysa nasa ilalim pa rin tayo at tayo ay nagkakasala pa rin. At to all Muslims, Hindu, turn to Christ now. Because there's no other way. The only way is only God. Muslims, Hindu, turn to Christ now. Repent, Hindu and Muslim, because there is only one God. Dahil wala na ibang Panginoon na dapat sambahin, lahat tayo ay tig-create ng ating Panginoong Jesus. Walang ibang Diyos kundi ang ating Panginoon lamang na nasa kalangitan. At lahat ng mga sumasamba pa sa mga Diyos-Diyosan, repent now and turn to God. At umpisahan na ninyong kilalanin ang ating Panginoon upang may oras pa kayo na makapagsisi. Palagi kong sinasabi dahil wala ng oras at mabilis ang panahon ng mga lumilipas, ang Panginoon ay malapit nang dumating at kailangan magsisi na kayong lahat kung kayo ay nasa kasalanan pa din. Okay? At wala nang ibang way kundi ang ating Panginoong Jesus. There's no way, only our God. Palagi namin sinasabi, turn to Christ now. Turn to Christ now. Not tomorrow, not in the other day, but now. Okay, mga kapatid? So, ayun lamang, brothers and sisters, ang aking mensahe para sa inyong lahat. Patuloy na manalangin at patuloy na ipanalangin ang bansang Pilipinas at kahit ang iba-ibang nation na kung saan ay war, okay? In the future, dito sa Pilipinas ay magkakaroon din ng Third World War. Kaya manalangin lang tayo na manalangin sa ating Panginoon upang kahabagan tayong lahat. At kung wala ka pa kay God, ay umpisahan mo nang magrepent at isa puso at sa buhay ang ating Panginoon. Magkaroon ka ng koneksyon dahil ang tanging makapagpaligtas lamang sa inyong lahat ay ang ating Panginoong Jesus. Okay, so yun lamang mga kapatid. Shalom, shalom.